Isa pong napakalaking buwan ang July para kay XRP. Maraming nakapilang desisyon ang Securities and Exchange Commission or SEC ng Amerika na direktang makakaapekto sa kinabukasan ni XRP. Sa simpleng salita, ito po ang buwan kung saan posibleng mas tumibay pa ang posisyon ng XRP dito sa mundo ng crypto investment o kaya naman ay magkaroon ng sagabal sa kanyang pag-angat. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga mahahalagang petsa, mga bagong ETF na konektado kay XRP at kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang mga XRP ETF at bakit po ito mahalaga. Ang ETF ay Exchange Traded Fund. Isa po itong uri ng investment product na parang mutual fund. Pero pwedeng bilhin at ibenta na parang stock sa mga crypto or financial exchanges. Ang kaibahan lamang, ang mga ETF na ito ay nakabase po kay XRP. Ibig pong sabihin, kapag naaprubahan ng SEC ang mga ito, magkakaroon ng bagong paraan para makapag-invest kay XRP nang hindi kinakailangang direktang bumili ng mismong coin. Sa madaling salita ay mas mapapadali at mas magiging accessible sa mga traditional investors sa XRP. Ngayong buwan, may ilang kumpanya na naghain ng applications para sa XRP ETF at bawat isa ay may kanya-kanyang deadline. Kung aaprubahan ito ng SEC, baka sumabog sa XRP sa presyo. Ano po ang maaaring mangyari pagsapit ng July 14? Ang pinakaunang malaking deadline ay sa July 14. Dito po inaasahan ang posibleng launching ng tatlong future-based XRP ETF ng ProShares. Kasama po rito ang ProShares Ultra XRP ETF, ProShares Ultra Short XRP ETF, at ProShares Short XRP ETF. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Sa pamamagitan po ng mga ETF na ito ay pwedeng makuha ng investors ang double performance ni XRP. Ibig pong sabihin, kung tumaas sa XRP ng 5%, posible kang kumita ng halos 10%. Depende po sa leverage na ibinibigay ng fund. Ang Ultra XRP ETF ay may ticker po na UXRP at nakalista po sa Depository Trust and Clearing Corporation or DTCC. Pero ang short at ultra short ETF ay hindi pa nalilista noong huling update. Kaya naman ang mga mata ng XRP community ay nakatutok sa July 14 dahil kapag naging successful po ito, malaking posibilidad na tumaas po ang demand para kay XRP. Ano naman po ang mangyayari sa July 21? Sa July 21, dalawang kumpanyang naghain ng XRP ETF ang inaasahang aaprubahan or ma-review ng SEC. Una ay si Turtle Capital na naghain po ng 2 times long XRP Daily Target ETF. Ibig sabihin, gusto nilang bigyan ng opsyon ang mga investors na makakuha ng doble na galaw na XRP araw-araw. Kung walang objection po ang SEC bago ang July 21, tuloy po ang trading nito. Pangalawa ay si Volatility Shares na gustong mag-launch ng 1 times at 2 times XRP ETF. Base po sa impormasyon mula kay analyst na si Nick o kilala bilang Crypto Crusader, naging epektibo na ang 1 times XRP ETF nitong July 7. Pero ang pinaka-inaabangang simula ng trading para sa 2 times XRP ETF ay nasa July 21 pa rin. Kapag walang sinabi ang SEC, ang katahimikan nila
ay nangangahulugan ng pahintulot. Kaya critical ang petsang ito para sa community ni XRP. Ano naman po ang mangyayari sa July 25? Huwag ding kalimutan ang deadline para sa Rex Osprey XRP ETF sa July 25. Ito po ang inaasahang araw kung kailan magsisimula ang trading ng ETF na ito basta't hindi po tutol ang SEC. Ang mga ETF gaya nito ay posibleng magdagdag ng lakas sa adoption ng XRP lalo na sa institutional investors. Kapag mas maraming ETF na active sa market, mas maraming kapital ang posibleng pumasok kay XRP. Ano naman po ang status ng spot XRP ETF? Habang marami na ang sumusubok sa future-based XRP ETF, isa pa rin ang hindi pa napapasa at ito po ay ang spot-based XRP ETF. Ano po ba ang kaibahan nito? Kapag sinabing spot ETF, aktual na XRP coins ang hinahawakan ng fund para i-represent ang investment mo. Mas transparent po ito at mas may direct ang epekto sa presyo ni XRP. Ayon po sa report, may mahigit 10 applications na ang nakapending sa SEC para sa spot-based XRP ETF. Ngunit ang deadline para dito ay nasa kalagitnaan pa ng October 2025. Kaya habang abala ang July sa futures ETF, sa mga susunod na buwan ay maaring dumagdag pa ang hype kapag lumapit na ang October spot ETF decision. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest sa crypto ay malaking bagay po ito. Una, kung maaprubahan ang mga ETF na ito, lalawak po ang access ng mga institutional investors kay XRP. Mas marami pong pera ang papasok, mas posibleng tumaas ang presyo ni XRP at kung may hawak ka na nito, baka bigla na lang mag-skyrocket ang portfolio mo. Pangalawa, mas nagkakaroon po ng credibility sa XRP sa mata ng mundo. Matagal siyang binato ng mga kaso at panghuhusga ng SEC pero ngayon tila unti-unti na siyang kinikilala bilang isang lehitimong digital asset. Kung matuloy po ang spot XRP ETF sa October, ito ay magiging milestone hindi lang kay XRP kundi sa buong crypto industry. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang mga XRP ETF deadlines ngayong July ay parang hudyat ng bagong yugto sa kasaysayan ni XRP. Matagal na po siyang lumalaban pero ngayon mukhang nagbubunga na ng kanyang paghihirap. Kung ikaw ay isang crypto investor na naghahanap po ng long-term opportunity, maganda pong bantayan si XRP. Hindi ibig sabihin nito ay automatic ka nang bibili, pero malaking tulong kung nauunawaan mo kung gaano kalaking epekto ng ETF sa movement ng presyo. Ang ETF ay isang paraan ng pagsasabi ng market na handa na kami para tanggapin ang crypto sa mas malaking scale. At si XRP, tila isa sa mga nauunang tumanggap ng imbitasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.